pizza. Kaya naman, nandito ako para tulungan kang hanapin ang negosyong pasok sa hilig mo. Let's go! Ang sausawang pampaanghang, pinasasarap din daw ang pagkain dahil may bonus ding kakaibang lasa. Yan ang flavored hot sauce sa Taguig. Maasim-asim. Sarap. Hindi ganun kaanghang, kaya ng taste bud. Lasang manggap, sakto lang po sa malamang Pilipino. In 3 months, 4 months, 5 months siguro, 2 bottles lang, 3 bottles lang. Ako yung lumalapit sa kanila before eh. But now, na iba na, sila na yung lumalapit sa amin to get our products. Ulap na pwedeng inumin at bear na pwedeng kainin, titikman o tititigan. Ang daily sales nag-range to 30 to 40,000. Yung serving cup po namin is almost 100 cups po every day. Bukod pa po yan pag Friday, Saturday, Sunday. Nagna-95 po kami. Hindi na kailangan dumayo sa mamahaling restaurant dahil sa Pugon Pizza sa kalsada, solved ka na! Sa isang maulan na araw, makakabenta ka ng kulang-kulang 30 pirasong pizza. Sa malakas na araw, nasa 110, 120 pizzas. Depende sa magagawa mo na. Sa malinis na kita nito, it could bring you around 5 digits sa isang buwan. Karamihan sa ating mga Pinoy hindi makakain kapag walang sausawan dahil pampagana raw. Anong sa inyo? Ang sausawang pampaanghang, pinasasarap din daw ang pagkain dahil may bonus ding kakaibang lasa. Yan ang flavored hot sauce sa Taguig. Siling labuyo, Carolina Reaper, habanero, at ghost pepper. Ilan lang yan sa mga pangmalakasang sili na ginagamit ni Aldwin Uzon o mas kilala bilang Chi. Started 2020, namimili ako ng mga fresh na Carolina Reaper na sili. Binibenta ko yung seeds and then doon nag-start. Eventually, gumawa na lang ako sarili kong hot sauce. Pamilya namin talaga mahilig sa sili. So, instead of mag-venture ako sa ibang business, naggawa na ako ng hot sauce. Bukod sa buto ng sili, ginagamit din daw ni Chi ang mismong balat ng sili sa paggawa ng sausawan para hindi masayang. Naisip ko na sustainability. Bakit ko itatapon kung pwede ko namang gamitin? Instead of itapon, ginawa ko siya na hot sauce. Mano-mano ang mga produkto ni Chi para masiguro raw na maganda ang kalidad. Hindi lang siya typical na hot sauce or yung classic hot sauce na maasim tapos puro anghang lang. We are trying to be more creative by adding different ingredients. We don't use any artificial flavors or additives. Sa amin, may anghang and at the same time, may lasa talaga. So flavor plus heat. Speaking of flavor, kabilang sa ginagawang hot sauce ni Chi ang pinya at sili. Mismong laman ng pinya at siling labuyo ang pinaghahalo niya. Meron din siyang mango habanero na gawa rin sa mismong laman ng mangga at siling habanero. Present din ang kanyang burned jolokia na gawa naman sa carrots at ghost pepper. Woodbox ang tawag sa pampaanghang na gawa sa Carolina Reaper. Nasa 30 flavors na raw ang hot sauce ni Chi na ibinebenta niya mula 300 hanggang 1,200 pesos depende sa size ng bote. 2 taon ang shelf life ng flavored hot sauce ni Chi. Mas mainam daw kung ilalagay ito sa ref. Kahit nagtatrabaho si Chi bilang Senior Technical Consultant sa isang international company, lagi siyang may nakalaang oras sa kanyang negosyo. Mahal ko yung paggawa ng hot sauce at at the same time, mahal ko rin yung trabaho ko. So, hindi ko kaya napakawalan yung kahit isa sa kanila kasi both are very beneficial sa akin, sa pamilya ko. Siling labuyo, Carolina Reaper, habanero, at ghost pepper. Ilan lang yan sa mga pangmalakasang sili na ginagamit ni Aldwin Uzon o mas kilala bilang Chi. Naging inspirasyon daw sa bawat pagpupursige ni Chi ang hirap ng buhay nila noon. Na-experience ko na kahit piso pala ako. Ang nanay ko dati, she used to sell fish sa palengke. Tatay ko naman is nagtatrabaho sa shipyard before. So siya yung nagbibigay sa akin ng hot sauce nga dati. Hindi man natapos ni Chi ang kursong Computer Engineering at Mass Communication, malaki raw ang pasasalamat niya sa kanyang mga magulang. Grade 3 pa lang ako, nagluluto na ako. Pinapanood ko nanay ko, lola ko. Hindi ko madalas sabihin pero mahal na mahal ko sila. Without them,
I'm nothing. Nakita ko paano sila naghirap sa kusina and sa buhay din para itaguyod kami. Ngayon, pagnegosyo na ang kinakarir niya. Kaya kasama natin ngayon si Chi at ipapakita niya sa atin ang paggawa ng kanyang hot sauce. Sa paggawa ng pinya at sili variant, iihawid muna ang puting sibuyas, bawang at pinya para lumabas daw ang natural nitong lasa. Saka tatanggalin ang matigas na parte ng pinya. Pagsasamasamahin ng ingredients sa blender. So, nalagay na yung mga sibuyas, bawang at saka yung pinya. Ngayon, lalagyan naman yung labuyo. Gaano karaming suka yan? Roughly mga 4 cups. So, paminta ito. Paminta po para makatulong sa anghang. Saka gigilingin para magkasama-sama ang lasa. So medyo may mga buo-buo pa siya, Miss Susan. So mamaya kasi after natin maluto, i-blender uli natin para mas smooth. Okay. Ililipat sa kawali ang mixture para lutuin. Kailangan lagyan ng sugar and salt. So, yes. Pag kumulo na, then simmer na, slow lang talaga. Pakukuluin ng hanggang 1.5 oras. Haluin para makuha ang tamang lapot. So rest lang siya muna sa mga few seconds and then be-blend ko ulit hanggang mawala na yung mga texture na yan po. Ito na yung kanyang finished product. Nasa bottle na siya, ililabel na lang, and then ready for distribution. Ang hatol ng mga nakatikim ng pinya at sili sauce ni Chi. Maasim-asim. Parang aftertaste na yung chili. Masarap yung pagka-sour niya. Tapos yung chili. Masarap. Para siyang may pinya. Parang may kalabasa, hindi ganun kaanghang. Kaya siya, kaya ng ng taste bud. Maanghang po na lasang mangga. Paborito ko ni Mikado Maanghang. Sakto lang sa malamang Pilipinas. Ang 500 pesos na puhunan ni Chi noon, kumita raw agad ng 2,000 pesos. Ngayon, umuusok na rin sa anghang ang kanyang kitang 6 digits kada buwan. Keen kasi kami sa good relationship between clients and us. So yun ang binibuild namin lagi. Pero bago pumatok sa panlasa ng customers ang kanyang produkto, nahirapan din siyang ipakilala ito sa mga mamimili. In 3 months, 4 months, 5 months siguro, 2 bottles lang, 3 bottles lang. Ang ginawa kong strategy lang talaga is from my friends, mga relatives, kinuha ko sila na ako yung lumalapit sa kanila before eh. But now, na iba na, sila na yung lumalapit sa amin to get our products. Nakatulong din daw ang iba't ibang flavors na inilalabas ni Chi para hindi agad magsasawa ang kanyang customers. Sa tulong ng mga produktong gawa sa sili, nakapundar na si Chi ng farm, mas matutustusan na rin daw niya ang pangangailangan ng pamilya, lalo na ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Meron na rin komisari si Chi at sumasali rin sa iba't ibang bazaar para mas makilala pa ang kanyang mga produkto. Huwag kayong huminto kasi you will never know kung magiging successful ka or magpi-fail ka sa isang business kung hindi mo susubukan. And most importantly, kailangan malaman mo kung ano yung passion mo. Be curious all the time. Ang hot sauce hindi lang sausawan o pampagana sa pagkain. Sa tamang kombinasyon ng mga flavor, hatid ay hot na hot makita. Ang cafe na ito sa Malolos, Bulacan, out of this world daw ang mga pagkain. Ulap na pwedeng inumin at bear na pwedeng kainin. Titikban o tititigan. Feeling young and cutesy kahit 40 na. Achieve yan sa coffee shop na ito. Ano mang sulok dito, IG worthy. Post all you want for free. Ang Instagrammable na ideya. Naisip ng 32-year-old Bulaqueña beauty queen na si Jesslyn. Sobrang hilig ko sa coffee. Nakuha ko yung concept sa mga apps and also sa Korean cafe. And of course, the highlight of the cafe is yung bear kasi I love bear so much. Pero hindi lang interior ng cafe ang cutesy. Pati food and drinks dito, nakapanghihinayang daw kainin dahil cuteness overload. For our food, the best seller of course is yung cute bear na concept namin, which is yung all-day bear craving.
bear na kinumutan at may sorpresang tapa pa sa ilalim. Sa drink heaven daw ang kanilang cloud coffee. May kape na, may dessert pa. The concept of the drinks are, meron siyang cotton candy. Parang wala pa ako nakitang ganito in Bulacan. Para matikman mo natin yung ilan sa kanilang mga produkto dito, kasama natin si Cherry. Yan, Cherry dito ka. Yan. Anong pwede natin gawin? Tuturuan po kita ma kung paano po gumawa ng cotton candy clouds po sa drinks po natin. Cotton candy pero nasa ano siya? Sa Yes drink. po. Para may nakikita ng Ayan mga po, pwede na po spider web. natin siyang ikot-ikutin po. Ayan. Oh, Pag may galing, mga ano, spider parang, web na parang po. Cherry, parang nagmamagic-magic. Ako nakikita ko siya. Ayun. Ito ba yan? Yan, lumilipad na yan? Po, yan na po Di yan. ba? Hihilo lang ba ako? Ako, ayun na. Ayan po. Parang spider Sige, web, pwede di ba? pwede niyo po siyang ipasok yan. Hanggang Ang sa galing. makabuo po. Ayan. Ayan po. Bakit ayaw? Teka lang. Bakit parang ayaw Sige umikot po, sa akin? ikutin po. Baba po natin konti. Anong nangyari? Pro and Ito ang non-pro tinatawag po. na thunderstorm. Yan yung Ito po maganda. yung cloud. Yan yung ano, pang summer. Ito pang thunderstorm. Actually, hindi lang yung mga drinks ang cute dito, pati yung kanilang mga sinaserve na all-day bear breakfast. Hindi ko lang alam kung ano yung laman, pero itong anim na to, iba-iba yung nasa loob niyan. Okay, eto na. Tarang! Ay, this is tapa. Ito naman ay, taran! Corned beef. Churun! Luncheon meat. Ito ba? Taran! Bangus! Ay, ang bango ng bangus nila, ha? So, ang titikman ko ay my favorite na daing na bangus. Tara, tikman na natin. Kung ano siya kabango, ganun din siya kasarap. Masarap. Masarap ng timpla. Ito na po, ang inyong milky strawberry cloud. Ay, kasama Ayan, talaga ganyan. tong cotton Opo. candy. Ano to? Paano ko? Ano gagawin ko dito? Pwede niyo po siyang kainin ng separate po or hayaan niyo po siyang mag-melt po doon sa Sa- drink. Cute naman talaga. Cute yung idea na to. Talagang ano. I-enjoy. Lalo ng mga Bagets. bagets, po. Yes, no? Bukod sa itsura ng kainan at mga pagkain, malaking bagay din daw ang magandang pwesto ng negosyo. Ang target market po kasi namin is mga student po and mga cute Gen Z po, yung mahihilig po talaga sa mag-OOTD and then yung mga mag-content po. So perfect location po talaga yung cafe namin since nakapalibot po talaga sa amin yung mga malalaking universities po dito sa Bulacan. Yung sa mga student po, especially pag long break, yung iba po, nandito po sila, dito po sila nag-aaral. Yung iba naman po ng mga nag-work from home. Yung drinks po talaga yung binalikan ko po. Sobrang nag-stand out po talaga yung interior, like yung pink, ganyan. And yung vibe po is tahimik and sobrang cozy lang po. Sa drinks naman po, sarap po and malasa talaga yung flavor niya. And talaga pong marirelax lahat ng pupunta dito. Pero para kay Jesslyn, parehong strength and weakness ang location ng kanyang cafe. Dahil tuwing umuulan, kalaban nila ang baha sa lugar. Last baha po natin itong taon po na to, close po talaga kami ng halos 1 week po. Kasi po, yung tubig po kasi dito, lumilevel po siya sa kalsada. So, automatic baha po talaga siya. Yung mga gusto pong pumunta, sinusundo po namin sa kanto. So, may tricycle po kami. Laking pasasalamat ni Jesslyn na mataas ang kinatatayuan ng mismong coffee shop kaya hindi pinapasok ng baha. Ang motto niya, baha lang yan, Bulakenyo kami. Kaya naman ang kita, bumabaha rin. Ang daily sales po talaga namin is nag-range po talaga kami to 30 to 40,000 po talaga. And then, yung serving cup po namin is almost 100 cups po kami everyday po. Bukod pa po yan po pag Friday, Saturday, Sunday. So, yun po yung peak time talaga namin. Nagna-95 po kami. Sa isang buwan, umaabot daw ng 6 digits ang kita nila. Bukod sa walk-in customers, open din sila for private events. Mapa-birthday, baptism, gender reveal at anumang okasyon, pwede yan dito. Kayang-kaya raw nilang makapag-accommodate ng hanggang 100 guests. Every week po, meron po kaming 2 to 3 na events.
Nakakatuwa kasi nakikita kong sustainable and profitable yung business, as well as hindi ka lang kumikita, nakikita mo na nakakapagpasaya ka ng mga tao. Ngayong taon, mukhang mas marami pa ang mabibigyan ng kabuhayan at kasiyahan ni Jesslyn. This year po, nagpa-plan po talaga kami na mag-open pa po ng second branch. Hinahanap pa po namin yung perfect spot po talaga ni Coffee Queen. Bukod sa pinag-iipon ng second branch, napupunta rin ang kita sa pagbili ng mga bagong decoration at kitchen equipment. Ang say ni Jesslyn, mamuhunan lang ng mamuhunan para sa lalong ikagaganda ng negosyo. The most important na advice ko is to start with passion and purpose. Hindi lang sapat yung kumikita ka, dapat alam mo kung ano yung purpose ng business mo, alam mo kung ano yung ginagawa mo. So, dapat nasa puso mo yung ginagawa mo. And most important of all is have faith and enjoy the journey. Ang pagninegosyo parang pagrampa rin sa entablado. Kailangang may grace under pressure at confidence sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Kapag nadapa, taas noong bumangon at harapin ang madla. And I thank you! Sa mga pizza lovers, this is for you. Nakatikim na ba kayo ng pizza na sa tradisyonal na pugon niluto? Natural na natural, walang halong kemikal. Pero wait, ang ganyang kalidad ng pizza, matitikman na rin sa kalsada at sa abot kayang halaga. Talaga? Hindi na kailangan dumayo sa mamahaling restaurant dahil sa pugon pizza sa kalsada, solved ka na. Pagpatak na 2:00 ng hapon, isa-isa na isinasakay sa truck ang mga gagamitin nila sa pagtitinda. All set na para pumunta sa palengke kung saan sila pupwesto. Pagdating sa pwesto, nagmimistulang transformer ang kanilang truck. Kabit dito, kabit doon hanggang mabuo ang food truck. Pero ang pinakakapansin-pansin, ang built-in wood-fired oven o pugon na nakakabit mismo sa food truck. Itong business na to, nag-start lang actually as a hobby. Ang talagang hilig ko ay gumagawa ako ng mga stove, umangat sa rocket stove. Tapos, ito, nag-umpisa ako sa maliit na pugon. Mula sa nagawang pugon ni Joe Pons, sinubukan niya magluto ng pizza. Paano kasi, may background din ako sa pizza making na natutunan ko sa pinsan ko sa ibang bansa. Pandemic noon, di ka makalabas, gumawa ako ng pizza. Nagustuhan naman ng mga kaibigan ko, ng family. So, yun yung nag-ganun perso sa akin na magtayo ng business na to. Nung una, mayroon talaga silang pwesto pero dahil tago, hindi gaanong tinatao. Para mas mailapit sa mga tao ang negosyo, nagka-bright idea si Joe Pons. Naisip ko, ilagay ko kaya sa wheels tong pugon. It was a challenge to me mentally Dahil mahilig din ako magkakalikot. Una, ginawa ko siya sa trailer. Tapos ngayon, nakalagay na siya sa maliit na sasakyan. Sa pakikipag-ugnayan sa barangay, pinayagang pumwesto ang kanilang food truck sa gilid ng palengke na katabi rin ng highway kung saan maraming dumaraang tao. Ang mga bumibili, aliw na aliw habang ginagawa sa harap nila mismo ang pizza. Mabilis din ang service. 3 hanggang 5 minuto lang kasi luto na agad ang pizza sa pugon. Bukod sa niluto sa pugon, bentahe rin ng kanilang pizza ang fresh at organic na mga sangkap na para bang kumain talaga ng authentic Italian pizza. I'm familiar kasi with yung mga sakit na fatty liver. Yung wife ko is a kidney transplant. So parang we were avoiding yung mga hindi natural na ingredients. So anong kakaiba dito sa pizza natin? I'm using real olive oil. Yung sauce natin is talagang tomato sauce, San Marzano, made out of San Marzano tomatoes. Yung dough natin tayo gumawa, fermented. Di tayo gumagamit ng mga pampasarap na spices. Mga basil natin are fresh, oregano are fresh. So ito na yung as much as I can offer, ito yung pinaka-natural na pizza na makukuha nyo dito. Mabibili ang mga pizza mula 200 hanggang 400 pesos. Mayroon silang 8 flavors. Ang bestseller, ham and cheese na mabibili ng 200 pesos.
Yung mga flavor natin, para sa masa talaga. Gusto ko matikman din ng masa yung masarap na pizza sa mura na price. Dahil mobile at walang binabayarang renta ng pwesto, na ibebenta raw nila ng mura ang kanilang pizza. Malaking tulong din daw na kahoy ang gamit nila sa pagluluto. Pero don't worry, hindi naman daw pumuputol ng puno sina Jopons para may panggatong. Ang mga kahoy na ginagamit nila galing sa mga natumbang puno dahil sa bagyo. Yung dough nito kakaiba, parang special dough talaga. And crunchy, madalas ako bumibili dito. Tsaka, sobrang mura kasi para sa ganitong lasa. Kadalasan, yung pugon sa mga Italian restaurant lang talaga siya nakalagay. Pero ito, nasa street lang, tapos ang mura pa. Kakaiba yung lasa niya. Sa lahat ng mga tikman kong pizza, meron siyang kakaibang lasa. Tsaka yung dough niya malutong, sarap. Sulit na sulit sa 200. Sa mga toppings pa lang, panalo-panalo na. Ano ba meron sa dough ng pizza na ito? Bakit patok sa masa? Ito po yung anak ko si Adrian. Andito tayo ngayon para gumawa ng pizza dough. Ang sikreto raw ng kanilang dough, gumagamit sila ng biga o fermented dough. Ito yung isang dough lang na ginawa mo ng at least 24 hours before. Ito nagbibigay ng flavor at saka air nung pizza. Paghihiwa-hiwalayin ng biga o fermented dough. Pagkatapos, ihahalo ang harina. With flour ang ginagamit nilang panggawa ng dough. Saka mamasahin. Unti-unting dadagdagan ng tubig at harina habang minamasa. Gumawa tayo ng 3 kilos na flour, tsaka almost 2 kilos na water. So 5 kilos all in all plus biga. Makakagawa tayo ng around 20 pizzas. Kapag namasa ng mabuti, lalagyan ng olive oil at saka hihintaying umalsa ang dough. Dahil meron na tayong dough, pupunta na tayo sa exciting part! Gagawa na tayo ng pizza! Siyempre, alam naman natin yung pizza, parang marami na eh. Pero ano ho ang kakaiba sa pizza niyo? Una kasi, ito ata lang naluluto sa pugon na mobile na nakalagay Mobile sa truck. pugon, oo. So gumagamit talaga siya ng firewood, yung fruit-bearing tree na kahoy. Ah, talaga? Yes. Paano ba sisimula na? Ito yung dough? Kung gagawin natin muna Sa lambot ng dough. Ayan pa. gagawa tayo ng crust para crust. namin paikot. Oh. Pipindutin lang natin ang pagganyan. Yung parang kanal. Yes. Parang may mali sa ginawa ko na dough na to. Sunod na i-stretch ang dough. So yung dalawang kamay mo, ipit mo ganun. Tapos stretch natin. Ganun lang. Tapos ipatong natin sa parchment paper dahil beginners pa tayo. Sunod na lalagyan ng sauce at ng iba't ibang toppings. Ang dami naman toppings. Gusto ko marami olive, saka lagyan natin yung maraming bell pepper. Iyan natin, stretch natin ng konti. Di ba kulang sa stretching? Ako na lang mag-stretching dyan. Ito na ang pinakahihintay ko. Isasalang nasa pugon. Pasok niyo pa. Pasok pa, pasok. Tapos, tapos, Yan, tapos bigla ako na po sige, ikaw na sir, baka kung ano mangyari. Okay, ganun lang. Wow, ang ganda na itsura. Ako gumawa niyan. Ako gumawa ng pizza na yan. Wow! Ang sarap naman ng pizza. Eto na! Ilang minuto lang, luto na ang pizza! Tikiman na! Ang sarap. Siyempre, kayo po gumawa. Kasi magawa ko eh. Masarap talaga to. Ang ano lang talaga, nakaka-amaze kasi in 3 minutes, tapos na yung pizza. So, hindi ko kayo maiinip. Order na po kayo! Para mabuo ang pugon truck, malaki raw ang inilabas nilang puhunan. Pugon itself, more than 150,000 na yung cost. Tapos syempre yung sasakyan, tsaka yung mga accessories. So aabot din ng 1 million mahigit tong buong food truck. Pero sulit naman daw sa dami ng bumibili. Sa isang maulan na araw, makakabenta ka ng kulang-kulang 30 pirasong pizza. Sa malakas na araw, nasa 110, 120 pizzas. Depende sa magagawa mo na. Kaya naman ang kita. Sa malinis na kita nito, it could bring you around 5 digits sa isang buwan. Nabawi na raw ang ginasa sa pagbuo ng pugon truck. Kaya ang plano nila ngayon, magdagdag pa. Sa negosyo, walang hindi pwede, walang imposible. Basta't lalawakan ang isip gaya ni Joe Porns, makapaghahatid ng kakaiba
at dekalidad na produktong malapit sa mga tao. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan! Susan tayo!